Nakahanda ka na ba upang makinig kay Pastor Noel Morandarte sa wikang Tagalog ngayong gabi at kay Bishop Mel Malto sa wikang Ingles tuwing Miyerkules at Biyernes ng gabi? Ito ay ministeryo at gawain ng Glory Tabernacle Prayer Live. Ito ay pinahintulutan ng Espiritu Santo. Salamat sa iyong pagdating upang makinig kay Pastor Noel Morandarte ngayong gabi at kay Bishop Mel Malto tuwing Miyerkules at Biyernes ng gabi. Ihahatid niya sa iyo ang banal na salita ng Diyos ng buong katotohanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Humanda ka sa iyong pakikinig kung ano ang ipapahiwatig ng Espiritu Santo at maging maingat sa iyong pakikinig sa katuruan ng banal na salita at isagawa mo sa sarili ang iyong narinig. Pagpalain ka ng ating Diyos. Magkaroon ka ng masagana at magandang gabi. Makinig ng mataimtim sa mga sinasabi sa gabing ito at sa tuwing Miyerkules at Biyernes ng gabi sa Ingles tungkol sa salita ng Diyos. Let's praise the Lord. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila.
Panginoon na siyang lumalang sa atin. Ang pag-ibig niya ay laging tapat. Dakila ang kanyang mga gawa. Dakila, dakila, dakila ang Diyos sa lahat. Dakila, dakila, dakila ang Diyos sa lahat. Ating purihin ang Panginoon na siyang lumalang sa atin. Ang pag-ibig niya ay laging tapat. Dakila ang kanyang mga gawa. Dakila, dakila, dakila ang Diyos sa lahat. Dakila, dakila, dakila ang Diyos sa lahat. Ating purihin ang Panginoon na siyang Magandang gabi po. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Nasa bahagi na po tayo ng ating pagpapahiwatig ng banal na salita at bago ko po tawagin si Pastor Noel, tayo po ay manalangin. Sister Lai. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Diyos Ama, sa gabing ito na kami po ay muli ninyong pinagtipon-tipon sa pamamagitan ng prayer line. Pinakahiling po namin, Panginoon, na basbasan niyo po, Panginoon, si Pastor Noel sa gabing ito na siyang magbabahagi ng inyong mga banal na salita. Basbasan niyo din po, Panginoon, ang lahat ng mga taong dadalo sa gabing ito. At nawa ay pagkalooban niyo kami ng malinis na puso at malinis na kaisipan na handang tumanggap sa lahat ng inyong katuruan, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo ang aming mga pagpupuri at pasasalamat sa pangalan po ni Jesus, aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas, kasama po ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. 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 Pastor Noel. Magandang gabi po, Pastora Marina, sa inyo at kay Bishop Mel Malto. Magandang gabi naman. Magandang gabi rin po sa ating mga kamanggagawa, sa ating Panginoon, at sa mga sumusubaybay dito po sa prayer line, Glory Tabernacle, in cooperation with Consuming Fire Radio Ministry. Sa gabi pong ito ay dadako po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-uusapan ay patungkol pa rin sa darangan ng pananalangin. At nais po nating basahin muna ang talata na kung saan natin po hahanguin ang mensahe sa gabing ito. Sang-ayon po dito sa aklat po ng Filipos, sa ika-4 na kabanata, ang talata po ay 6. Ang sabi rito, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang pamagat po ng paksa natin sa gabing ito ay panalangin at daing na may pagpapasalamat. Panalangin at daing na may
pagpapasalamat. Alam niyo po, ang ating pong relasyon sa ating Panginoong Diyos ay dapat po ay binubuo ito ng relasyon na punong-puno ng pagpapasalamat. Dahil, una at higit sa lahat, tayo po ay niligtas ng ating Panginoong Diyos sa ating pong mga kasalanan. Iniligtas po tayo ng ating Panginoon sa puot ng langit laban po sa ating pong makasalanang kalagayan. Iniligtas po tayo ng Panginoon sa apoy ng impyerno. At ngayon ay patuloy nating nararanasan ang kanyang pagliligtas sa paraang kanya po tayo ay patuloy na binabanal sa ating pong pamumuhay. Ang sabi nga po ng salita ng Diyos, tayo po ay patuloy na binabago ng Diyos sang-ayon po sa kanyang wangis. At tayo rin po ay patuloy na iniingatan ng ating Panginoon at hinahawakan ng kanya pong mga mapagmahal na kamay. At kaya nga po, mga kapatid, bagamat tayo po ay dumaranas ng mga iba't ibang mga pagsubok, ng iba't ibang mga pangangailangan, at tayo po ay tunay na nasa palagiang nasa larangan po ng pakikipagbaka laban po sa kaaway at sa mga kampo ng kadiliman, ay ang buhay at ang disposisyon ng ating pong mga puso ay kinakailangang maging pamumuhay na punong-puno ng pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat katulad po ng aking nabanggit kanina, tayo po ay minamahal patuloy ng ating mabuti, mapagbiyaya at ng dakilang Diyos. At ito po ay ang pamumuhay na ito ng pagpapasalamat ay atin pong makikitang iniutos ng ating Panginoong Diyos. Lalo at higit sa lahat sa larangan po ng ating pananalangin at pagdaing sa ating Panginoon. Ang sabi po ni Apostol Pablo dito po sa Filipos, ika-4 na kabanata, talatang 6, ay binanggit po niya rito ang panalangin at daing na may pagpapasalamat. Dito po ay tunay na kalooban ng Diyos na tayo ay maninikluhod, lalapit sa ating Panginoon, na mayroon pong puso na tunay na kumikilala sa kanyang kabutihan, at tunay na ating pong tinitignan ng may pananampalataya ang kanyang mga ginagawa sa ating mga buhay, ang kanyang mga salita na nakasulat na kanyang isinaad sa kanya pong sa Biblia, at ang patuloy nating pagtitiwala sa kanyang mga ginagawa sang-ayon sa kanyang kalooban. At makikita po natin, mga kapatid, na bagamat iniutos ng ating Panginoon na tayo po ay manalangin sa Kanya, ay nais ng ating Diyos na gagawin natin ang bagay na ito na may lubos na pagkakatiwala sa Kanya, na ipinapakita natin ang pagtitiwalang ito sa kaparaan ng habang tayo ay nananalangin, tayo po ay mayroong pong puso na nag-uumapaw sa pagpapasalamat sa Kanya. Ganito ang nakalagay sa salita ng ating Panginoon. Kung paano natin maipapakita sa ating pananalangin at sa ating pagdaing sa ating Panginoon ang ating pagtitiwala sa Kanya, kung tayo po, mga kapatid, ay
nananalangin at dumadaing na may pagpapasalamat. Kaya nga, dito, ang una pong binanggit ni Apostol Pablo sa talatang 6, kung tayo po ay mananalangin, ang sabi niya ay, huwag daw po tayong mga balisa sa anumang bagay. Ibig sabihin, huwag tayong mag-alala. Huwag natin hayaan ng ating mga isipan ay tunay na mabalisa. Huwag nating hayaan ng ating mga puso ay mag-alala, mapuno ng takot, mga kapatid. Hinggil sa anumang bagay. Ibig sabihin, maliit man ito o malaki, huwag nating hayaang tayo po ay mabalisa. Patungkol man ito sa ating pangkasalukuyang sitwasyon o sa mga darating pa na mga sitwasyong ating iniisip, huwag daw nating hayaan na tayo po ay mabalisa. Huwag nating hayaan na ang anumang bagay ay maging sanhi ng anumang katatakutan sa atin pong pamumuhay, mga kapatid. Sa madaling sabi, dito po ay iniutos sa atin ng ating Panginoon na dapat tayong maging mapagbantay dito sa pag-uugali ng ating pong mga puso. Kinakailangan natin itong tunay na titignan at susuriin, atin pong tunay na bibigyan pansin ang pinaka-attitude ng atin pong mga puso sa tuwing tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon. Sapagkat sa totoo lang, madaling banggitin ang mga panalangin. Madali rin tayong magbanggit ng ating pong mga request, ang mga daing sa ating Panginoon. Subalit, hindi naman po yun ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan po dito, mga kapatid, ay hindi lang na dapat ikaw ay mananalangin at hindi lang dapat ikaw ay ipakikilala mo ang iyong mga daing sa ating Panginoon, kundi tayo ay dapat mananalangin at dadaing sa ating Panginoon na may kalakip na pagpapasalamat sa Kanya. Na ito ang patunay, mga kapatid, na tayo ay nagtitiwala sa Diyos, na tayo ay lubos na nananampalataya sa Kanya, na tunay na nananalig tayo sa ating Panginoon, at tayo po'y naniniwala na Siya mismo yung nagsabing ang lahat ng bagay ay nagkakasama-sama na gumagawa, ang lahat ng bagay ay nagkakalakit-lakit na gumagawa sa ikabubuti niyaong mga umiibig sa Kanya at mga tinawag, mga kapatid, sang-ayon sa Kanyang panukala, sang-ayon sa Kanyang layunin. At kung ito ay tunay nating pinagtitiwalaan, mga kapatid, nananampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ay kahit pa ano ang ating nakikitang sitwasyon sa ating kasalukuyang buhay, o di man kaya wala tayong o hindi natin nakikita na magiging maganda ang ating ang ating pong kinabukasan, o nakikita mo na madilim ang iyong kinabukasan, mga kapatid, ay ang sabi po ng salita ng Diyos ay tayo po ay manalig sa ating Panginoon na ang Kanyang sinabi ay tunay na totoo at ito ay Kanyang bibigyang katuparan. Kaya kung ang ating mga puso ay nananalig at lubusang nagtitiwala na ang ating Panginoong Diyos ay hawak niya ang lahat ng bagay, at ang lahat ng bagay ay Kanyang pinaglalakit-lakit para sa ating kabutihan, na nagmamahal sa Kanya, para sa atin na mga tinawag niya sang-ayon sa Kanyang layunin, ay walang dahilan upang tayo ay mabalisa. Walang dahilan upang tayo ay ay matakot. Kung kaya po tayo nababalisa, kung kaya po tayo natatakot, at ang ating mga panalangin at ang ating pong mga daing ay tunay na walang kalakip na pagpapasalamat, ay hindi po dahil sa malaki ang mga problemang ating nararanasan. Hindi rin po dahil sa
ang ating sitwasyon ay napakahirap. Hindi po dahil na nagmimistulang napakalakas ng puwersa na sa atin ay bumabangga at tunay na lumalaban, kundi po dahil sa hindi po natin lubos na nayakap, hindi po natin lubos na tunay na inasahan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang nakita lang po natin ay ang mga bagay na nakapalibot sa atin. At hindi po natin tunay na napanghawakan ang kalooban ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ang kalikasan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. Hindi natin siya lubos na nahawakan. Sa madaling sabi, ang ating mga isipan at puso ay nalansi ng kaaway at ito ay tunay na napabitaw sa salita ng ating Panginoon. At dahil doon ay naapektuhan ang kalagayan ng ating mga puso kung kaya tayo ay nabalisa, mga kapatid. Sa totoo lang po ay dapat po nating suriin kung papaano po tayo nananalangin. Katulad po ng aking nabanggit kanina, mga kapatid, marahil nananalangin tayo at tayo ay pinapakilala po natin ang ating mga karaingan sa ating pong Panginoon. Subalit, ang ating namang mga puso ay puno ng takot. Hindi po ba't katulad din yan ng mga disipulo, mga alagad ng ating Panginoon? Nakikita niyo po ba, naalala niyo po ba nung ang ating Panginoon ay sumakay po ng daong kasama ang kanyang mga alagad? At ang ating Panginoon po ay nagpunta sa bandang hulihan ng daong na yon. At tunay na natulog ang ating Panginoon habang ang daong ay tumatawid po sa ilog. At sa kalagitnaan po ng kanilang paglalakbay ay sila po ay sinalubong ng isa pong malakas na ulan. At malakas po ang ihip ng hangin at ang tubig po ay pumapasok na doon sa kanilang daong na sinasakyan. At ang mga alagad nga po ay tunay na napuno ng pag-aalala, ng takot, at tunay na nilapitan ng ating Panginoon. Siya po ay ginising at tinanong po siya na kung siya ba bilang kanilang guro ay nag-aalala sa kanila, inaalala niya ba ang buhay ng mga alagad sapagkat ang sabi po nila na sila raw po ay tunay na malulunod. At ano pong sabi ng ating Panginoon sa kanila? Ang sabi ng ating Panginoon sa kanila ay napakaliit ng inyong mga pananampalataya. At dito po, makikita po natin, kasing tulad ng mga alagad, meron pong nakapalibot sa kanila ang malalakas na bayo ng alon, umiihip ang hangin, at nagmimistulang sila po ay lulubog. Nanalangin sila sa ating Panginoon, lumapit sila sa ating Panginoon. Subalit ang kanilang mga panalangin at daing ay walang pagpapasalamat, kundi ito ay puno ng takot. Mga kapatid, ganyan po ba ang ating pananalangin sa panahon na ito? Mga kapatid, lumalapit na po ang pagdiriwang dito po sa Estados Unidos ng sinasabi po nating Thanksgiving, mga kapatid. At marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Marami po tayong dapat ilapit sa Diyos. At marahil sa ating pong paglapit sa ating Panginoon ay tunay na lumalapit tayo sa Kanya na
Oo nga, dinadala natin ang ating pong mga daing at panalangin at maari pong binabanggit din natin sa Kanya ang ating mga pagpapasalamat. Subalit, ang ating bang puso ay tunay na nagpapasalamat o baka naman ang ating puso sa kabila ng lumalabas sa ating bibig na pagpapasalamat ay puno pa rin ito ng mga pangamba. Puno pa rin ito ng mga pag-aalala. At marahil ay puno pa rin ito ng mga hinanakit. Dahil marahil ang ating pong inaakala ay nakalimutan na tayo ng ating Panginoong Diyos. Matagal na tayo nananalangin sa Kanya, subalit hanggang ngayon ay ganito pa rin ang ating sitwasyon. Hanggang ngayon ay wala pa rin pagbabago patungkol sa ating mga idinadaing sa Diyos. Kapatid, hindi po ito ang panahon ng tayo ay matakot. Hindi po ito ang panahon na tayo po ay tunay na dapat na magreklamo sa ating Panginoong Diyos. Huwag nating bigyan daan ang anumang takot o anumang kapaitan sa ating pong mga puso. Sapagkat ang mga bagay na yan ay tanda. Ito po ay mga senyales na tayo po ay tunay na bumitaw sa ating pong pagkakahawak sa matibay na salita ng Diyos. Bumitaw po tayo sa ating Panginoon mismo. Hindi upang mawala ang ating kaligtasan, no, kundi upang ang ating fellowship at communion sa Kanya, mga kapatid, ay magkaroon po ng magkaroon ng puwang huminto ang ating pong komunyon sa Diyos. Ito pong ating fellowship sa ating Panginoon. At kapag ito po ay nangyari, mga kapatid, ay ang pananampalataya sa ating pong mga puso ay tunay na mapuputol sapagkat tayo ay lumipat, tumiba ng landas. At atin pong tunay na binitawan ang salita ng Diyos. At makikita po natin, sabi ng salita ng ating pong Panginoon ay ang sa pakikinig at pakikinig ng Kanyang salita ay dito dumarating ang pananampalataya. Kaya hindi tayo makapanalangin at makaraing sa ating Panginoon na may pagpapasalamat ay hindi dahil sa mabigat ang ating buhay, kundi dahil sa hindi natin patuloy na hinawakan ang matibay at ang matibay na salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa ating pong mga puso. Kaya dito po, mga kapatid, ay hindi po masamang humiling sa Diyos. Hindi po masamang manalangin at dumain sa ating Panginoon. Ang masama po ay ang humiling ka, dumain at manalangin ng walang pananampalataya. At yan ay naipapakita natin sa ating Panginoon at ating pong maobserbahan sa ating mga sarili. Kung nawala na ang pagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid. Kung hindi po natin nakikita ang biyaya ng Diyos, ang Kanyang pag-ibig, sa Kanyang mga tugon na pinahintulutan niya sa ating mga buhay, gaano man ito kaliit sa ating sariling mga mata. Usually, ang ating po mga pinagpapasalamat sa Diyos ay ang mga malalaking bagay lamang. Usually, ang ating pong pinagpapasalamat sa Diyos ay ang mga great and mighty things lamang. Mga dakilang bagay. At dito tayo kadalasang buhay na buhay sapagkat tinugon ng Diyos ang ating matagal nang hinihiling na parang imposible na mangyari. Subalit, mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos ay
sa lahat ng bagay tayo po ay magpasalamat. Ay pagpapasalamat po ba natin sa ating Panginoong Diyos ang pang-araw-araw na buhay na kanyang binibigay at pinahihintulot at pinagkakatiwala sa atin? Pinagpapasalamat po ba natin sa Diyos ang ating mga mahal sa buhay? Pinagpapasalamat po ba natin sa Diyos, mga kapatid, ang hangin na ating pong hinihinga sa araw-araw, ang bawat pagtibok ng ating mga puso, mga bagay na kadalasan hindi po natin napapansin, mga maliliit na bagay sa ating mga buhay na hindi po natin kadalasang napapansin, mga kapatid. Subalit, ang mga ito ay tunay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos, mga kapatid. Kaya dito po sa sinabi ni Apostol Pablo ay napakahalaga na mabuhay tayo sa pagpapasalamat. Dahil dito ay ang pangako ng Panginoon dito po sa talatang 7 ng Filipos, ika-4 na kabanata, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kapag daw tayo po'y nanalangin sa ating Panginoon at dumaing sa Kanya na may pagpapasalamat, na dito sa ating pong panalangin at daing na may pagpapasalamat ay dito natin napakikilala ang ating mga kahilingan sa Diyos. Panalangin at daing na may pagpapasalamat, hindi po yung panalangin at daing na may kabalisahan, kundi panalangin at daing na nagpapasalamat, tumatanaw po tayo sa ating Panginoon, nakatingin sa Kanya na may pananampalataya. Siya ang nagiging pag-asa ng ating buhay, ang ating Panginoon, ang ating matibay na sandigan. Ang lahat ng bagay ay tunay na inaasa natin sa Kanya. Ano man ang maging tugon ng ating Panginoon sa ating mga panalangin, ay pinaniniwalaan natin na ito ang mas makabubuti sa atin at ang mas makaluluwalhati sa Kanyang pangalan. Kapag ganito raw po ang ating attitude, ang sabi ng salita ng Diyos, may gagawin siya. Ang sabi po ng Biblia, ang Kanyang kapayapaan na di masayad ng pag-iisip ay mag-iingat ng ating mga puso, ng ating mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Iingatan tayo ng kapayapaan ng Diyos. Ito mismo ang magsisilbing tagapagbantay ng ating isipan at ng ating mga puso. Ibig po sabihin, mga kapatid, hallelujah, hindi hahayaan ng Panginoon ng ating mga puso at isipan ay mapinsala ng kaaway. Kapagka tayo ay tunay na tumingin sa ating Panginoon na may pananampalataya, ang ating pong mga mata ay tunay na nakatutok kay Kristo. Ang ating pong mga puso ay umaasang lubos sa Kanya. Nananalig sa ating pong Panginoon na hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos ang magbabantay sa ating mga puso at isipan. Kaya nga po, tingnan po natin ang napakabuti ng ating Panginoon. Ganito po ang isang normal na pamumuhay Kristiyano. Sabi nga po ng awit, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Bakit po? Sapagkat ito'y buhay na nagpapasalamat. At dahil ito'y buhay na nagpapasalamat, mga kapatid, ito po ay buhay na payapa. Kaya sa ating pananalangin, sa ating pong pagdaing sa ating Panginoon at pagpapakilala ng ating mga kahilingan sa Kanya, ay nakagwardya ang kapayapaan ng Diyos sa ating pong mga isip at puso, sapagkat hinawakan natin ang Panginoon. Hinawakan natin ang Kanyang salita.
Hallelujah. At kaya natin ito nagagawa ay dahil sa tayo ay binabantayan ng Diyos ng kapayapaan. Kaya po, hindi lang po sa panahon ito na nalalapit ang Thanksgiving, tayo dapat magpasalamat. Araw-araw, tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Araw-araw, tayo po ay tumingin sa Kanya ng may buong pananalig. Yung ating natitirang buhay dito sa mundong ito, ay pagpasalamat natin sa Diyos. Yung ating pong mga nakaraang mga araw, ay pagpasalamat natin sa Diyos. Pagising mo pa lang sa umaga, magpasalamat ka na sa ating Panginoong Diyos. Kapatid, ay ito ay isang bagay na tutulungan tayong gawin ng Espiritu ng Diyos. Mabuhay tayo na nananalangin at dumadaing sa Diyos na may pagpapasalamat. Magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng Panginoon. Hanggang sa susunod po na Martes ay magkasama-sama po muli tayo sa salita ng Panginoon. God bless you all. Amen. Salamat, Pastor Noel. And glory to God po, Pastor Amari. Amen. Kung ibig po niyong marinig na muli ang ating mensahe sa gabing ito ay nasa website po tayo ng Glory Tabernacle Prayer Meeting at blogspot.com. Ang pamagat po ng ating lesson sa gabing ito ay panalangin at daing na may pasasalamat. Scripture reading, Philippians 4 verse 6. Hallelujah. Tayo po ay dadako na sa ating mga prayer request, praise report, at sa lahat ng ating mga nakikinig dito po at sa ibang bansa, nakabukas na po ang ating linya. Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. Sino po ang may mga prayer requests? Do you have a praise report or a prayer request? Yes, I have a prayer request. For Daniel, Pastor Daniel said to lift up a 13-year-old with cancer who's in the hospital, and he needs therapy and a miracle and the power of healing. And also, we just want to thank the Lord for that of the good things that He's doing in the ministry, and we pray for protection every time we go to the seek after do the work of God. Amen. Heavenly Father, we just want to lift up to you, Lord God, the 13-year-old boy with cancer, Lord God. We pray, Lord God, that you would bring complete healing and restoration to him. Lord, we come against that cancer. We pray, Lord God, that
every cell of that cancer would shrivel up, would die, Lord God, and Lord, restore his normal blood cells, his normal cells in his body, Lord God, that, Lord, take away all those cancer cells in his body, Lord, and bring healing in his body, Lord. We pray, Lord God, that as he goes through therapy, Lord God, that you would bring healing to him, Lord God. And we pray that you would work miraculously in his body. And Lord, we pray that you would heal him completely. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat, Sister Claire. You're welcome. Napakinggan natin ang mensahe sa gabing ito at sabi nga sa Thessalonica chapter 5 verse 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Tayo po ay magpapasalamat sa gabing ito sa ating Panginoon sa lahat ng mga ginagawa niya sa ating buhay. At tinatawagan ko una si Sister Merly. Hallelujah. Magandang gabi po, Pastora Marina. Sister Merly? Oo, nandito po ako. Hello? Hello? Nandito po ako. Okay. Hindi niyo po ako marinig. Oh, mahina ang ano ko. Go ahead. Okay na. Ano po yung Pastor Marina? Magpapasalamat tayo sa ating Panginoon sa lahat ng mga ginagawa niya sa atin. At gayon din sa ating mga pamilya, sa lahat ng mga concern about us, about other people sa gabing ito. Hallelujah. Hallelujah. Aawit muna po ako ng walang hanggang pasasalamat. Yes. Hallelujah. Bago pa ako umawit, gusto ko lang po munang manalangin sa Panginoon ng paglilinis ng kanyang banal na dugo. Panginoong Jesus, muli po sa gabing ito, naririto po kami muli, Lord, Panginoon, sa pananalanginan ito, Panginoon, at tunay nga po, Panginoon, na hindi po kami makakaharap sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Kung may mga bagay-bagay po na hindi mabuti, Panginoon, sa loob ng pagkatao namin ito, Panginoon. Panginoon, sa gabing ito, ako po lumalapit, Panginoon, na nagpapakumbaba sa oras pong ito, at muli, Panginoon, linisin mo po ako ng banal na dugo mo, Panginoon, sa aking puso't isipan, sa aking kaluluwa at espiritu, sa buong katauhan kong ito, sa aking pisikal na pangangatawang ito, Panginoon, maging ang labi kong ito, Panginoong Jesus. At hinihiling ko po, Panginoong Jesus, na tanggalin mo ang lahat ng bagay na hindi po nakalulugod sa iyong paningin, Panginoon, na nangyayari po sa loob ng pagkatao kong ito, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoong Jesus, sa banal na dugo mo, Panginoon, na nilinis mo, Panginoon, sa lahat ng aming karumihan po, Panginoong Jesus. Salamat po sa gabing ito. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, aming Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan.
pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, inibig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo. Pasasalamat sa iyo. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. Muli nagkatipon-tipon po kami, Panginoon, sa panalanginan nito. At salamat po, Panginoon, at dinala mo po kami muli sa banal na presensya mo. Salamat po, Panginoon, sa bawat isang naririto at sa mga nakikinig po, Panginoon, sa prayer line na ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, sa lahat ng mga bagay po na ginagawa po namin, Panginoon. At ito'y maging kalugod-lugod po, Panginoon, palagi sa iyong paningin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagtutuwid mo sa amin. Salamat po, Panginoon, na kami pinili mo, tinawag mo, Panginoon, sa iyong liwanag, sa iyong buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong buhay na inalay sa krus, Panginoon, na binayaran mo ang lahat ng aming kasalanan, Panginoon. Salamat po sa pagliligtas mo sa amin, Panginoon, sa kapahamakan. Salamat po, Panginoon, at nandiyan ka po, Panginoon, na patuloy mo kami binubuhay. Patuloy mo kami minamahal, Panginoon. Salamat pong muli, Panginoon, sa buhay po ni Pastora Marina, ni Sister Claire at ni Bishop Mel, Panginoon, sa paggamit mo sa kanilang mightily, Panginoon, ng banal na kapangyarihan ng banal na Espiritu mo, Panginoon. Patuloy mo silang lukuban, Panginoon. Patuloy mo silang palakasin, Panginoon. Patuloy mo po, Panginoon, sila, Panginoon,
Masilangin, Panginoon, ang buhay mo po sa kanilang yung liwanag po, Panginoong Jesus, sa pamamagitan po ng kilos ng banal na Espiritu mo sa kanilang buhay. Salamat po sa banal na Espiritu mo, Panginoon, na siyang tunay po, Panginoon, na magtuturo sa amin, gumagabay sa amin, nagsasalita sa amin, Panginoon. At salamat po, Panginoon, na hindi mo kami kailanman iniiwanan, ipinababayaan sa kabila, Panginoon, na kami nadadapa, sa kabila na kami nagkakamali, Panginoon. Salamat po na kami tinutuwid mo, Panginoon, at dinidisiplina, Panginoon, sa lahat po ng bagay, Panginoon. Maging sa kaluluwa namin ito, sa aming buhay na ito, Panginoon. Salamat po na patuloy mo kami iniingatan, Panginoon, ng banal mong dugo, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga pastor, sa mga ebanghilista, sa mga guro, Panginoon, sa mga missionary, Panginoon, na ginagamit mo mightily, Panginoon, sa iba't ibang dako ng bansa, sa bansang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa banal na kapangyarihan mo, Panginoon, na patuloy pong kumikilos, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid namin mananampalataya, Panginoon, maging sa bawat isa po dito sa panalangin ito, Panginoon. At salamat po, Panginoong Jesus, na tunay po, Panginoon, na mas mayaman po kami, Panginoon, sa langit, Panginoon, ay hinanda mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. At maraming salamat po sa mga espiritual na bagay, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa amin, Panginoon, upang maunawaan po namin, Panginoong Jesus, ang iyong kalooban, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus, sa patuloy na kalakasan at buhay, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, ng ugat, Panginoon, ng aming pisikal na katawang ito, Panginoon, na patuloy mong binubuhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na patuloy pa rin po kami nabubuhay, Panginoon, at dinadala mo po, Panginoon, sa iyong liwanag, sa iyong banal na presensya, Panginoon, upang makiisa sa iyo, Panginoon, at marinig ka lagi, Panginoon, ang tinig mo at pangungusap mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Jesus, na ibinigay mo ang buhay mo po sa amin upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng buhay at kasiyasiya, Panginoon, ng kapayapaan, ng kapanatagan, Panginoon, ng lahat ng bagay, Panginoon, ay ipinagkaloob mo na po, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak na nananampalataya, Panginoon, at naniniwala po sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat po sa lahat-lahat, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong bugtong na anak na si Jesus, Ama, na isinugo mo, Ama, sa lupang ito, Ama, upang iligtas ang bawat isa na hindi po mapahamak, Panginoon, Ama, sa impyerno po, Ama. Maraming salamat po sa Panginoong Jesus, sa iyong bugtong na anak po, sa bawat isa sa amin, at sa banal na Espiritu mo, Ama, na nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagtuturo sa amin ng karunungan, Ama, at naggumagabay po, Ama, sa bawat dinadaanan namin, saan man kami pumunta, Panginoon. Salamat po sa patnubay ng banal na Espiritu mo, Ama, sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, Panginoong Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit, na nandiyan ka po, Holy Spirit, na patuloy pong nagko-convict sa amin, nagtutuwid sa lahat ng aming may panahon, may oras na kami nagkakamali, nandiyan ka pang Holy Spirit, na nagtutuwid sa bawat isa sa amin. Banal na Espiritu Santo, salamat po sa gabing ito. Purihin ka, O Diyos, at ibinabalik po namin sa iyo ang kalwalatian at walang hanggang pasasalamat po, Ama, sa tanging pangalan ng yung bugtong na anak ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Salamat, Sister Marley. Walang anuman po. Praise the Lord. Tinatawagan ko si Sister Chit. Hallelujah. Yes, Pastor. Pastor Marina, magandang gabi. Ay, Sister Chit, tayo ay magpapasalamat sa gabing ito at sa lahat ng mga gabi. Hallelujah. Sa ating Panginoon. Amen. Binabasa ko ngayon yung Asian Journal. So, ang Pilipinas ay naging sentro ng tinatawag na topic. Asian
Asian Pacific Economic Cooperation. So, pasalamat tayo na maraming mga bansa ang dumalo sa Pilipinas at naging successful naman na hindi walang mga aksidente na nangyari. Ngayon, ang panalangin ko ay ang Diyos ay may kumilos sa puso ng mga tao na iboto nila ang dapat mamuno sa Pilipinas. So, salamat tayo sa lahat ng mga nangyayari sa ating bansa. At, Pastor, gusto mo ako magdasal? Yeah. Magdadasal tayo sa gabing ito. Pagpapasalamat lang? Yeah. At kung ano man ang ilinagay ng Holy Spirit sa puso mo, hallelujah. Tinitingnan ko itong mga Tagalog na kanta. Hindi ko alam kung anong sino ako. At anyway, yun na lang salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng makapagkaloob. Mamahaling iya'y pinto mong nilukos. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Di ko akalain na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Salamat po, Panginoon, na despite na kahit kami ay makasalanan, ay binibigyan mo ng halaga ang aming buhay. Binuhos mo ang aming buhay, binuhos mo ang sarili mong buhay para sa amin, Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon. Natuloy sa panahon ito, Lord, ay buong puso kami nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin, sa lahat ng ginagawa mo sa prayer line na ito, sa lahat ng mga dinilig ng mga aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God, na binigyan mo ka ng buhay, ang buhay na laging may pag-asa, Panginoon, ng buhay, Lord God, na may kalayaan dahil sa iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako na hindi mo kami hihiwalayan, hindi mo kami bababayaan. Lagi kong nariyan, Lord God, sa oras ng aming pangailangan. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga intercessors sa prayer line na ito, sa kanilang mga pamilya at mga kamag-anak, mga anak. Salamat po, Panginoon. Salamat po kay Pastor Mel at kay Pastor Marina, sa buong kanilang pamilya sa Glory Tabernacle, at lalong-lalo na po ang mga tao na ginagamit mo dito sa prayer line na ito, Lord God. Salamat po, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw lamang, Lord, ang nagbibigay ng tunay na nasa loob mo upang ipanalangin namin dito sa prayer line na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya sa prayer line na ito.
sa Holy Spirit, ang iyong banal na Espiritu na naghahari, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat po. At lalong-lalo na, Panginoon, sa mga tao na mga silent listeners, Lord God, nakikinig. Salamat po sa kanila. Salamat po sa mga tao na tumanggap sa iyo through this prayer line. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong provision na sa matagal ng so many years, Panginoon, ay nandito rin po ang aming prayer line. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala. Sa bawat pamilya, Panginoon, Lord God, itinetas po sa iyo ang bawat pamilya. Pagpalain mo po ang bawat pamilya, Panginoon. Salamat po sa kanila. Salamat po sa aming mga anak. Salamat po sa aming mahal sa buhay. Panginoon, dinadalangin ko sa iyo at itinataas na kung sino man po ang aming mga mahal sa buhay at mga pamilya na hindi pa nakakakilala sa iyo. At Panginoon, ikaw na lang maghito sa kanilang mga puso. Ikaw na lang, Panginoon, ang magawa ng kaparaanan upang sila rin ay maka-experience at makakilala sa iyo at maligtas ang kanilang kaluluwa sa tiyak na kamatayan. Panginoon, salamat po, Panginoon, na lahat ng aming idalangin sa iyo, ikaw ang nagagawa ng kaparaanan upang mangyari ito, Lord God. So, hituin mo po ang mga taong mahal namin sa buhay na hindi pa nasistage. Iligtas mo po sila, Panginoon, at ikaw ang gumawa ng kaparaanan. Hituin mo po ang kanilang mga puso. Kalambutin mo po ang kanilang mga puso. Makita nila ang tunay na kaliwanagan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat po sa aming mga anak. Pagpalain mo po ang mga kabataan sa oras na ito. Kung mo po silang ihiwalay sa iyo, Panginoon, marami po ang naliligaw na landas. Kaya, Panginoon, ikaw na po ang magtaas sa bawat mga kabataan, Panginoon, at ikaw din ang maggawa ng kaparaanan no ang kanilang puso ay palaging malaging malapit sa iyo, Panginoon, Lord God, ay hindi sila maligaw ng demonyo, Panginoon, ng kasamaan, Panginoon, Lord God. Gabayan mo po ang aming mga anak, Panginoon. Ito po ang maghari sa kanilang kalooban. Pagpalain mo po sila, Lord God, at sila rin ay i-raise mo upang sila ay mga intercessors, mga evangelists, mga pastor. Panginoon, ikaw lamang po ang gagawa ng kaparaanan. Salamat po, Panginoon, sa nangyari sa Pilipinas na naging successful yung APEC meeting, Panginoon, Lord God, at nagkaroon po ng pagkakaisa ang bawat isa at pagtutulungan, Panginoon, ang bawat mga bansa, Panginoon, Lord God. Tinataas namin po ang darating na eleksyon sa Pilipinas na ikaw lamang po, Panginoon, ang nagawa ng kaparaanan upang ang mga tao ay bumoto sa tama at na kandidato na mag-umuno ng aming gobyerno sa Pilipinas. Panginoon, ito po ang magawa ng kaparaanan at ito po ang maglagay ng tao na alam mo at na kakapag-humuno sa aming bansa, Panginoon, Lord God. At ang nangyayari po doon, tinatasin po namin yung mga nangyayari sa airport na maraming takot, Lord God, na baka ang kanilang mga dalahin ay malagyan ng kung ano-ano mang bagay na hindi na against sa batas. Panginoon, proteksyonan mo po yung mga umuwi sa aming bansa. Ito po ang magawa ng kaparaanan upang masugpo ang issue na ito, Panginoon, Lord God. Oh God, ito po ang nagkukontrol ng lahat ng bagay at lahat ng nangyayari sa aming kapiligiran, Panginoon, Lord God. At ito pong darating na selebrasyon ng Thanksgiving Day Parade, Panginoon, sa New York. Lord, tinataas namin po, i-control mo po lahat ng nangyayari, Panginoon. I-pushback mo po ang gawa ng kaaway, Panginoon. Proteksyonan mo po ang mga tao na magsisidalo dito, Lord God. At ganoon din po ang mga otoridad ng gobyerno na
nagpo-protect sa mga tao. Bigyan mo po sila ng wisdom. Bigyan mo po sila ng kakayahan. At kung ano man po ang balak na hindi maganda at hindi tama at hindi galing sa iyo, Panginoon, ay sigilin mo po ito, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang nagkukontrol ng lahat ng nangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon, Lord God. At sa ganitong kaparaanan, Panginoon, ibalik mo ang puso ng mga tao dito sa aming bansa sa iyo, Lord God. Matuto sila, Lord, na manalangin at magtawag sa iyong pangalan, Panginoong kong Jesus, sapagkat ikaw lamang sa Panginoong kong Jesus ang solusyon sa nangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon. So, binibigay namin, Panginoon, ang lahat ng mga nangyayari dito at ang inyong mga anak ay bigyan mo po ng tunay na kapayapaan. Sapagkat ang aming tunay na kapayapaan ay nanggaling sa iyo, Panginoon. Hindi nanggaling sa tao, Panginoon. So, Lord, basitan mo po ng iyong pagpapala ang lahat ng mga nandirito sa prayer line na ito, Lord God, at ang iyong blessing, Lord God. At kami po ay patuloy mong hipuin at patuloy na bigyan ng desire na palagi kami nananalangin ayon sa iyong kalooban. Purihin ka namin at sambahin ka namin ngayon at magpakawalang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga ka-prayer line na dinala mo sa prayer line ito. Purihin ka namin. In Jesus' name. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Chit. Wala pong inuman. Amen. Sister Claire, go ahead. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. Lord, we want to lift up everyone, Lord God, on this prayer line, even the silent listeners. We give thanks to you, Lord God. We thank you for everything you've given us, Lord God. Salvation, life. Lord, we thank you, Lord God, for giving us that when we depart from this world, we will be with you for eternity, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, for healing us, setting us free from our sins, Lord, forgiving us, Lord God. And Lord, tonight, we just offer our thanksgiving to you, Lord God, for everything you do for us, Lord God. With grateful hearts, Lord God, we thank you, Heavenly Father. Diyos na dakila, banal na tunay, hindi ako magpapagal sa pagpuri sa'yo. Dakila ka, sambahin ang ngalan mo, di ako magpapagal sa pagpuri sa'yo. Umaawit, sumasamba sa pagpuri sa'yo. Thank you, Lord. We want to praise you forever for everything you do for us, Lord God. Thank you, Heavenly Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Thank you, Sister Claire. Meg, Sister Lai. Hallelujah. Hi, Pastor Marina. Gandang Sister gabi Lai, po. andyan ka? Oo. Oh, okay. Go ahead. Salamat po, Panginoon. Diyos Ama, sa lahat po ng inyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa araw-araw na pagbibigay ninyo ng lahat ng provision ng aming pangailangan. Salamat po sa pagdinig ninyo sa lahat ng aming mga karainan at kahilingan, Panginoon. Salamat po sa lahat-lahat ng
inyong pagmamahal. Kahit hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, ay lubos-lubos po ang inyong biyaya at pagmamahal para sa amin. At pinapasalamatan din po namin kayo sa lahat ng mga pagdinig sa panalangin na ito ng mga daing, ang mga pagpapagaling po, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. Gayon din po sa akin, Panginoon. Salamat po sa pagbigay ninyo ng kalakasan sa araw-araw upang matugunan at magawa ang nararapat gawin sa buong maghapon. Nagpapasalamat po kami sa mga buhay na pinagkaloob ninyo, sa mga sundalo, sa mga marino, lahat po ng tumutulong para sa pagpapayapa ng mundo, Panginoon, bansang Amerika at bansang Pilipinas, Panginoon, saan mang dako na mayroong digmaan, Panginoon. Salamat po sa kalakasan na ipinagkakaloob ninyo sa kanila, bagong kalakasan sa umaga, sa walang sawang pagbibigay po ninyo sa kanila ng panibagong pag-asa. Salamat po sa pag-aliw sa kanilang kalungkutan dahil sa malayo sila sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Salamat po din sa pagtulong ninyo sa lahat ng pamilya ng mga sundalo na ito. At nagpapasalamat din po kami sa inyo, sa Panginoon, sa lahat ng mga kalakasan na ipinagkakaloob ninyo sa mga matatanda, Panginoon, lalo na po yung mga nasa nursing home, yung pong mga wala ng kamag-anak na nag-aasikaso, Panginoon. Salamat po sa inyong tulong sa kanila. Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng mga buhay na ipinagkakaloob ninyo at kalakasan sa mga taong mga may diferensya o imbalido, Panginoon. Ang mga taong walang paa na binigyan niyo ng pagkakataon na magkaroon ng dugtong na paa, Panginoon, mga dugtong na kamay upang makagalaw at mabuhay na normal. Panginoon, salamat din po sa kalakasan sa mga nasa wheelchair na hindi na po makalakad, Panginoon, at sa lahat po ng mga may sakit sa ospital. Salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na pagbibigay ng kagalingan sa kanila, Panginoon, at makauwi sa kanilang mga tahanan. Lahat po, Panginoon, ay aming ipinapasalamat po sa inyo. Lahat po ng hindi namin nasabi, Panginoon, kayo na po ang bahalang umunawa, Panginoon. Buong puso pa kami magpapasalamat sa lahat ng mga bagay na yun. Binabalik po namin ang lahat ng papuri sa inyo, Panginoon, sa gabing ito. At pasalamat sa ngalan po ni Jesus, aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Amen. 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 Sister Lai, kakanta ka? Sige po. Amen. Salamat sa iyo, aming Panginoon Jesus. Kami inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aming Ama. Salamat po, Panginoon. Alay po namin ang buong pag-ibig at pagmamahal sa gabing ito at sa lahat po ng araw ng aming buhay. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ama, salamat sa lahat ng mga dinala mo sa gabing ito dito sa prayer line. Salamat na muli at kami po ay narito sa iyong presensya
nagbibigay ng papuri at pasasalamat sa lahat ng mga ginagawa mo sa aming buhay. Lord, nagpapasalamat din kami sa mga kabataan, Lord God, lalong-lalo na ang mga maliliit na bata na nawa ay marating din nila ang edad na makilala ka ng lubusan, Lord. At sa gabing ito, Lord, ay ibinibigay namin ang lahat ng pasasalamat at papuri sa iyo. Nawa ay mag-glorify ka sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming bahay, sa aming mga kaibigan, sa lahat ng mga naririto sa gabing ito at sa mga nakikinig sa buong bansa, Lord God, nawa ay matanghal ka sa kanilang mga puso. Hallelujah. Amen. Tayo po ay magpapaalam na sa gabing ito at sa ngalan po ng Glory Tabernacle Prayer Line kasama ang Consuming Fire Radio Ministry, kami po ay nagpapaalam na hanggang sa muli. Bukas po in English. Hallelujah. Amen. Kayo ay taimtim ng nakinig sa Consuming Fire Radio Audio Production kay Pastor Noel Murandarte na ating tagapagsalita ngayong gabi at kay Bishop Mel Malto tuwing Miyerkules at Biyernes ng gabi. Kung nais mong imbitahan si Bishop Mel Malto at si Pastor Noel Murandarte na tagapagsalita sa iyong iglesia o kaya naman sa mga konferensya sa iyong iglesia, i-email mo si Bishop Mel Malto sa Glory Tabernacle Prayer Meeting at gmail.com at ang manggagawa ng Glory Tabernacle ay tutugunin ang iyong email. Ang gawain ito ng Glory Tabernacle Prayer Meeting ay tumatanggap ng anumang abuloy. Salamat po, pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesus. Maganda at masaganang gabi sa inyong lahat.